Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuis, mga gayas, pag-usapan po natin itong mga pabida-bida si Mang Atulunggis dyan sa City of Manila. Kagaya sa nakikita nyo dyan sa screen mga kuis, mga gayas, na noon pa naipuri po at sabi pa niya luluho daw siya dahil sa napakagaling ni Yorme Isko Moreno. Anyari ngayon? Ha? Malaki ba bigayan dyan? Aba. So yan po ang pag-usapan natin sa video ito mga kuis, mga gayas. At kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share and subscribe mga kuis, mga gayas. At pag-click ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin. Mega love shout out to Mamel si KTV Pilipinas, Walutube, Kuya Machi TV, at sa lahat ng mga Iskunyan vlogger supporters, mga kuis, mga gayas. Mega love shout out po sa ating lahat. So without a further ado mga kuis, mga gayas, umpisahan na natin itong katangahan ni Makagago mga kuis, mga gayas. Ito po ang patunay na itong si Isko Boy Benta Moreno talagang sobrang tindi ng pagiging Boy Benta at Isko Rap. Tingnan nyo mga boss ha, utang ng 25 billion sa DBP. Ano ba naman yan Isko? Imposible naman po na ibinigay niya lahat yung mga pera na yan na napagbentahan niya bilang tulong sa nakaraang pandemya sa mga taga Manila. Imposible yun mga boss. Definitely. Oh, tingnan nyo kung gaano to katanga mga kuis, mga gayas. Imposible daw kung paano naibigay lahat. Tanga ka ba? Bumisita ka pa nga noon, di ba? Ha? Binigay ba lahat? Yung pera na inutang ng City of Manila sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno? Ha? Di mo pa nakikita yung mga nagtatayuang, mga building, mga kundo, ospital, para lang dyan sa City of Manila? Napakatanga mo naman siguro. Yung paninira mo ay grabe. Taliwas sa mga papuri mo. Sinasabi noon about kay Yorme Isko Moreno. 80% ng pera na yon ibinulsa. Wait a minute! By sheer coincidence. Mayor Isko Moreno, pucha. Grabe, iba ka man. Palagpakan! Mga kahombre ko, kung makikita nyo si Mayor Isko Moreno, grabe. Ako si makagagawa sa amin, hindi. Here I come. Here I come. Swerte din kayo mga taga Maynila sa mayor nyo. O si? Grabe. Ah. Mga kahombre ko, alam nyo yun, pugtong-pugto yung mata niya. Oh. Wala siyang tulog. Nakakaawa. Alam nyo, sabi niya sa akin, 3 linggo na akong walang uwi-uwi. Sa 3 linggo, parang 2 or 3 times niya lang nakita yung family niya. 3 times. Wow, palagpakan! Na-appreciate ko yon. Oh. Ayun, yung ganun tipo ng tao, mga kahombre ko, hindi nyo yan makikita sa lahat na nakaka... O si mga kuis, mga guys, grabe yung papuri niya noon mga kuis, mga guys. Yung effort daw ni Yorme Isko Moreno hindi makikita sa kahit kaninong mayor o public servant sa panahon ng pandemya. Si makagago noon mga kuis, mga guys. Ito na siya. kasalamuhan. Mayor Isko Moreno is just one of a kind. He is just something else, man. I love him. And you know, Kita mo. Biglang napamahal siya kay Yorme Isko. I love him. One of a kind. One of a kind naman talaga ang ating buting Yorme Isko Moreno. Kayo lang naman ang nagsasabing tulunggis ang aming buting Yorme Isko Moreno. Kita mo nga yung ebidensya mga kuis, mga guys. sobrang respect sa'yo, Mayor Isko. You are the man, for real. Nung magkaharap na kami, talaga, mga kahombre ko talaga luluhuran ko siya. Si mga kuis, mga guys. Luluhod pa ito sa panahon ng pandemya kay Yorme Isko Moreno. Kita mo.
kung paano siya binago ng kwarta o pira ngayon. Mga kuys, mga gayas. Ha? Kita nyo mga kuys, mga gayas. So, paano kami maniniwala sa mga kasinungalingan nyo noon na pinuri nyo si Yorme Isko Moreno sa panahon ng pandemya? See? Hindi po magsisinungaling yung mga videos, mga kuys, mga gayas, yung mga nagawa ni Yorme Isko Moreno sa panahon ng pandemya na walang sino mang makakatapat sa galing ng ating buting Yorme Isko Moreno. Pati nga itong amount ng baluslos na ito, puring-puri noon, luluho daw siya kay Yorme Isko Moreno. Ang yari ngayon ba, banat may, sorry. Ang yari ngayon mga kagago. Ha? Bakit biglang nag-iba yata yung tono, yung lingwahe, yung dialogue natin, dialect natin, about kay Yorme Isko Moreno? Malaki ba bigayan dyan? Balato naman. Luluho daw siya. Talagang sa ano ko, sabi ko, putang ina. Mm. Ito pala talaga ang pagiging mayor. Mm. Ito ang tunay na mayor. Ito ang tunay na mayor. Grabe, left, right, trabaho. Hindi na natutulog. Nakita nyo nakapamba. Oh, siya na mismo nagsabi mga kuys. Kitang-kita niya kung ano yung effort na ginawa ni Yorme Isko Moreno sa panahon ng pandemya. Nararamdaman niya, nakikita niya kung paano iniwanan ni Yorme Isko Moreno ang kanyang pamilya para matutukan ang bawat Manilenyo. Siya na mismo nagsabi. Ngayon, kumambyo na ang tambaluslos, ang amaw, dahil sa kwarta. Bahay siya mga ka-hombre ko. Idol Yorme ngayon. And syempre grabe man. Sa totoo lang, kita ko na sobrang hirap na si Mayor dito kasi this is crazy man. Sobrang lahat ng responsibility nasa kanya. And nakita natin yung inilive niya na medyo nahihirapan siya. So ako, together with Extreme House, tumulong kami para sa lungsod ng Maynila. Hindi kayo nagsasawa na tumulong sa ating bayan. Yes. Grabe. Nasa likod lang ni Yorme. Si MG, Extreme House, man. Tutulong pa kami. Di na ako makakabalik. Huli. Nakita ko guys. Si mga kuys, mga Grabe gayas. kaganda ng bato na to. Titan! Ha? Po ang patunay na itong si Isko Boy Benta Moreno Si mga kuys, mga gayas. Titan! Oh, yun na. So, yun mga kuys, mga gayas. So, ano sa tingin nyo mga kuys, mga gayas? Imposible pong hindi na kawanta, nakakwarta yung mga tulunggis mga yun mga kuys, mga gayas. Oh, aminado po ang mga tulunggis kung paano kitang-kita nila noon kung paano magtrabaho o itinawid ni Yorme Isko Moreno ang batang Maynila mga kuys, mga gayas. Grabing mga pumupuri noon sa kapanahonan ng pandemya kay Yorme Isko Moreno. Ngayon, anyari, alam na kung ano po ang tunay na kahulugan ng isang tunay na prinsipyo versus kwarta mga kuys, mga guys. Diyan mo makikita yung mga taong mukhang alam nyo na pala mga kuys, mga guys. So next video mga kuys, mga guys, ito si nanay, si nanay, naku po. Ito si nanay talaga, hindi nakakalimot sa mga magandang nagawa ng ating buting Yorme Isko Moreno. Panoorin po natin si nanay mga kuys, mga guys. Ano yung nangyari sa pension niyo? Ako po ay isang senior citizen. At pinagbakasyon po ako ng anak ko dahil may sakit po ako. Kasi naalala niya noon mga kuys, mga gayas na talagang updated po, accurate ang lahat ng mga allowances para sa mga lula't lulo natin dyan sa City of Manila sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Pero ang nakapag-isip ng programa o ordinansa na iyon mga kuys, mga gayas,
ang main author walang iba kundi si Buting Yorme Isko Moreno. Na kung saan ginagaya-gaya po nila ngayon. So, di ba? Wala po silang maipakitang yung saktong plataforma, batkos yung mga plataforma na nagawa na, existing na nagawa na ni Yorme Isko Moreno, yun din po ang kanilang plataforma ngayon. Wow! Maliban dyan, sa wala silang sariling plataforma na inilatag para sa taong bayan, grabe pa yung paninira nila kay Yorme Isko Moreno. Wow! Hanip talaga. Nanggagaya lang nga kayo. Nangka-copyright lang nga kayo ng plataforma. Maninira pa kayo kay Yorme Isko Moreno. Palakpakan. O ito, mismong sinanay na makapagsabi kung paano yung pamalakad ni Yorme Isko Moreno at sa kasulukuyang administrasyon, mga kuis, mga gaya. Sa loob ng 4 na buwan, hindi ko po nakuha ang pensyong ko kay Hani Lacuna. Bakit po ganun? Samantala po kay Yorme, kahit 5 buwan, 6 na buwan po, ay nakukuha po namin buong buo. Yan ang tinatanong ko, pumunta po ako sa City Hall. Ang sagot po sa akin sa City Hall, binigay na po sa bagong project ng gobyerno. Si mga kuis, mga gayas. Talagang isa po ang mga seniors nagrereklamo sa mga kaparaanan ni Lacuna, mga kuis, mga gayas. Bakit? Hindi niya sinunod yung mga programa o yung mga kaparaanan ni Yorme Isko Moreno noon, mga kuis, mga gayas. Kaya galit na galit yung mga batang Maynila, especially yung mga lula't lolo seniors natin dyan, dahil kagaya niyan, pag hindi mo na makuha, forfeited na yung mga allowances ng mga seniors, mga kuis, mga gayas. Sa kapanahunan ni Yorme Isko Moreno, 1 to sawa mga yan, mga kuis, mga gayas. Bakit? Pag hindi mo kasi nakuha, pwede mo makuha kahit ilang buwan pa yan. Hindi mawawala yan. Ngunit sa kapanahunan, kapamaraanan ni Lacuna, pag hindi mo makuha within 1 week, mga kuis, mga gayas, forfeited na. Hindi natin sure kung naibabalik pa talaga sa kaban ng gobyerno, mga kuis, mga gayas. Yun ang tanong, kaya umiiyak yung mga lulat tulo natin dyan. Bakit ibibigay po nila? Project po ng mga lola at lola po yan sa ayuda po ng Paymaya. Yan po ang hinaing ko. The well looks rather... Ano yung nangyari sa pension nyo? Si mga kuis, Sa mga senior gayas. citizen. So yun mga kuis, no, talagang hindi po talaga magsisinungaling yung mga resibo, yung mga gawa o mga nagawa o kaparaanan ng ating Buting Yorme Isko Moreno, mga kuis, mga gayas. So now, paano po sila mananalo niyan, mga kuis, mga gayas, na yung mga palagi lang paninira o paratang kay Yorme Isko Moreno ngayon ay puro ka-fake newsan at taliwas po sa mga sinasabi ng mga seniors natin dyan o mga batang Maynila sa mga magandang nagawa ng ating Buting Yorme Isko Moreno. O kaya pansin nyo, mga kuis, mga gayas, na talagang bagsak po ang kanilang mga service na kahit saang mga service agency, mga kuis, mga gayas. Dahil mismo po ang labanan, mga kuis, mga gayas, maliban sa social media, yung tunay na labanan andun po sa field, andun po sa City of Manila, andun po sa Kali. Doon mo makikita ang tunay na damdamin o reaksyon ng bawat batang Maynila kung paano po at ano po ang buong katotohanan sa kapanahunan ni Yorme Isko Moreno at sa kapanahunan ngayon sa kasalukuyang administrasyon ni Hani Lacuna. So hindi po magsisinungaling yung numbers, mga kuis, mga gaya, sa bawat survey na kahit saang survey na wala po silang sinisigaw. Kaya po palagi pong dominated. Na-dominate po lahat ng mga survey ni Yorme Isko Moreno. Siya po palagi yung nasa taas, nasa top po ang ating Buting Yorme Isko Moreno. Kasi, alam nyo, mga kuis, mga gayas, yung hindi lang po natutuwa sa mga kapanahunan ni Yorme Isko Moreno, yun lang pong mga talipandas, tulunggis, yung mga may mamima, tapos especially yung si Idi at pati mga kuis, mga gayas. Bakit naman sila matutuwa sa kapanahunan ni Yorme Isko Moreno? Siyempre, talipandas, tulunggis nga eh. Hindi sila kumikita eh. Di ba? Sila po ang nagsusumbong. Sa lahat ng mga kabutihan na ginawa ni Yorme Isko Moreno, but tinitwist nila.
Ginawa lang masama iyon mga kuys mga gayas. Ha? Na sila lang po ang nakabenepisyo. Ilan lang po sila ikumpara mo sa dami ng bawat batang Maynila mga kuys mga gayas. Alam naman po natin na prioridad ni Yorme Isko Moreno ang karamihan, hindi lang sa isang tao. O, di ba nakikita naman natin ngayon mga kuys mga gayas? Mas pinakinggan ni Yorme Isko Moreno ang sigaw ng Manilinyo kumpara sa kanyang party. Sinong party? Yung mga kasamahan niya, mga kuys mga gayas. Ha? Si Lacuna, si Chua. Ayan. Yan yung mga party nila, mga kuys mga gayas. Ngunit, alam naman po natin na yung loyalty ni Yorme Isko Moreno ay sa taong bayan po. Hindi po sa ilang mga tao lamang. Yan ang tunay na leader. Yan ang tunay na mayor mga kuys mga gayas. So ito mga kuys mga gayas, about po ito sa online appointment dyan sa center mga kuys mga gayas. Ang ating asawa ng ating mayora ay napahiya po. Mismo pa nga si mayora nagtuwid. O pakinggan po natin mga kuys mga gayas. Unang issue, sinasabi nila, hindi raw kayo tatanggapin pag hindi kayo naka-appointment. Di ba? Hindi po totoo yun. Totoo daw, Dr. Pangan. Sino la sumagot? Sumagot yung mga andyan lahat. Hindi totoo. Sabi niya, hindi daw totoo yon. Anong sagot ng taong bayan? Totoo yon. Na pag walang online appointment, hindi ka pwedeng pumasok ng clinic, hospital dyan mga kuys mo kaya. Sinagot ni Mayora, totoo daw yon. Dr. Pangan, asawa niya. Okay. Sorry naman. O di sorry. Tama na! Tama na! Here I come. Oh, here I come. Totoo daw, Dr. Pangan. Okay. Sorry naman. O di sorry. Kupal! Ito talaga si Bagawan of Manila. Kung may mali, sabihin. For the experience lang, ma'am, kasi yung pamangkin ko po, for sa center, yung monthly po na inject, kailangan daw po ng online. Hanggang ngayon? Yes. Yes daw po. Okay. Sino po ang nagsabi? Ma'am, doon po sa center, ma'am, the way po kasi pumupunta yung sister ko, ganun po yung problem niya. Kailangan online daw bago po sila i-ask. Ay, nako, maling-mali. Oo nga, so sorry ako. Sorry nga. Ulit-ulit na naman eh. Kaya ang sabi ho namin, baka po pwedeng kung sino marunong mag-online, online siya. Pero pwede rin ang walk-in. Gagoy! Kaya ho ngayon, may appointment o wala. Ito po yung unang issue. Unang issue. So si mga kuys mga gayas, talagang napareact po si ang ating tumatakbong party list na si Eli. Alam mo, San Fernando. Eli San Fernando. Dahil nga dyan sa isang paralan sa UST mga kuys mga gayas. Na kumbaga sinasabi niya na parang napagkitaan daw ito. Mga kuys mga gayas about sa health issue mga kuys mga gayas no diyan sa mga lahat ng mga employees diyan sa UST. So yun ay nakasuhan po ang ating brother na si Eli San Fernando mga kuys mga guys no. So tinutukoy niya doon alam naman po natin na heads ng health department ang asawa ni Mayora na si Pogs Pangan mga kuys mga gayas no. So siya po ang kumasok kay Eli San Fernando mga Eli San Fernando mga kuys mga saklap mga kuys mga guys. Di ba dapat public servant hindi ka dapat balat sibuyas kasi alam niyo naman mga kuys mga guys na marami pong nakatingin sa kanila especially yung taong bayan kung paano po sila mamumuno kaya wag siya ng balat sibuyas. Dahil ang isang public servant o public service o public office is a public trust mga kuys, mga gayas.
public trust po sila. So dapat wala sanang kasi hindi naman po kasiraan o paninira yung ginawa ng isang tao, but cause nagtanong lamang kung gaano katotoo, mga kuys, mga gayas, kung bakit nakagayon, nagtataka po yung mga employees. Dahil hindi naman po ganyan. Noon, mga kuys, mga gayas, no? Well, talagang ginawa po, ordinansa ni Yormesco Moreno yun. Pero sa kapanahunan ng pandemya, yun kasi kailangan yun yung health certificate, mga kuys, mga gayas. Pero tapos ng pandemya, bakit pa pinagpatuloy? Siyempre naman, mga kuys, mga gayas, kailangan naman gagastos ka niya pag kukuha ka ng health certificate, mga kuys, mga gayas. Pag wala ka noon, hindi ka makapagturo, mga kuys, mga gayas. So, yun po ang talagang pinaglalaban ni Elis San Fernando, mga kuys, mga gayas. No? So, talagang ganun po ang tunay na kahulugan ng isang politika, mga kuys, mga gayas, no? Na kung saan panay-puri sila noon at ngayon panay-panira naman, mga kuys, mga gayas. Bakit? Yung bang mga galawang desperado na mga kuys, mga gayas, at yung isa, pabida-bida pa talaga, mga kuys, mga gayas. Okay, pag-usapan naman natin yung pabida-bida, mga kuys, mga gayas, at nasabi niyang walang political dynasty sa amin, pero wag ka silipin mo kung sino yung mga nominees sa tutuktuin, mga kuys, mga gayas. Si SB, halos lahat ka mag-anak, pero siya yung first nominee, mga kuys, mga gayas. Sinong tawag natin doon? Di syempre, part na rin po yung family niya sa political dynasty, mga kuys, mga gayas, kasi puro halos versus yung mga second nominee, third nominee, mga kuys, mga guys. No? Yung pag-usapan natin itong mema na ito, mga kuys, mga guys.